Cleveland Cavaliers versus Detroit Pistons, Round 2 NBA Playoffs, Game Preview and Key Players. Parehong nagtagumpay ang Cavaliers at Pistons sa kani-kanilang Game 7 noong Lunes na nagbukas ng pinto para sa isang inaabangang second round matchup sa pagitan ng dalawang team. Sa 4 na serye sa conference semifinals, ito ang inaasahang magiging pinakamahigpit dahil kapwa may lakas at kahinaan ang dalawang panig na maaaring magdikta ng resulta. Hindi ito isang seryeng madaling hulaan at maraming aspeto mula sa depensa, opensa, karanasan at consistency ang magiging susi sa kung sino ang magwawagi. Ang Pistons na siyang nanguna sa Eastern Conference ay bahagyang itinuturing na paborito sa matchup na ito. Ito ay matapos nilang magawa ang isang kahanga-hangang pagbabalik mula sa 3-1 series deficit laban sa Orlando Magic, isang tagumpay na ika-15 pa lamang sa kasaysayan ng NBA. Ipinakita ng Pistons ang kanilang tibay at determinasyon sa seryeng iyon, lalo na sa kanilang depensa na naging pundasyon ng kanilang tagumpay sa buong season. Sa katunayan, sila ang may ikalawang pinakamahusay na defensive rating noong regular season at ipinagpatuloy nila ang dominasyong ito sa playoffs. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanilang laban kontra Orlando. Nahirapan ang Pistons sa kanilang opensa sa maraming bahagi ng serye. Madalas silang mawalan ng ritmo at tila kulang sa malikhaing paggawa ng puntos. Ngunit sa kabila nito, may mga individual na tumayo upang buhatin ang team. Si Cade Cunningham ang naging pangunahing sandigan sa opensa na nagpakita ng mga malalaking laro at nagdala ng scoring load sa mahahalagang sandali. Samantala, si Tobias Harris ay nagpakitang gilas din lalo na sa Game 7 kung saan nagtala siya ng 30 points. Bukod pa rito, umiscore siya ng hindi bababa sa 20 points sa huling 4 na laro ng serye na nagpapakita ng kanyang consistency sa crucial moments. Sa pagharap nila sa Cavaliers, kakailanganin ng Pistons ang mas malaking kontribusyon mula kay Harris at sa iba pang mga players. Hindi sapat ang umaasa lamang kay Cunningham upang talunin ang isang team na may malakas at balanseng opensa. Ang Cavaliers ay pinamumunuan ni Donovan Mitchell at James Harden, dalawang elite scorers na kayang magdikta ng takbo ng laro sa anumang oras. Ang kanilang kakayahan sa perimeter shooting at playmaking ay magbibigay ng matinding hamon sa depensa ng Detroit. Ang Cavaliers naman ay galing sa isang mahirap na serye laban sa Toronto Raptors kung saan kinailangan din nilang lumaban hanggang Game 7. Kapansin-pansin ang kanilang performance. Napakalakas nila sa kanilang home court na may 4-0 record ngunit hindi sila nanalo kahit isang laro sa road. Ito ay maaring maging isang problema sa serye laban sa Pistons dahil hawak ng Detroit ang home court advantage. Gayunpaman, may isang mahalagang pagkakaiba. Mas limitado ang offensive options ng Pistons kumpara sa Raptors na maaaring magbigay ng kalamangan sa Cleveland sa kabila ng kanilang kahinaan sa road games. Sa panahon ni Donovan Mitchell sa Cleveland, hindi pa nila naaabot ang Eastern Conference Finals. Sa season na ito, sila ay nasa ikatlong pwesto sa 4 na teams pagdating sa tsansa na manalo ng conference. Ibig sabihin, kahit malakas sila, may mga pagdududa pa rin sa kanilang kakayahan na magtagumpay sa mas malalim na bahagi ng playoffs. Sa kabilang banda, kahit ang Pistons ay umabot sa 7 laro laban sa isang number 8 seed, sila pa rin ang bahagyang paborito sa seryeng ito dahil sa kanilang home court advantage at defensive identity. Ang posibilidad na manalo ang Pistons sa loob ng 7 laro ay kapareho ng tsansa ng Cavaliers na manalo sa 6 na laro. Ipinapakita nito kung gaano kalapit ang inaasahang labanan. Parehong dumaan sa matinding pagsubok ang dalawang team sa unang round. At bagamat ang Detroit ay nakakuha ng momentum sa pamamagitan ng 3 sunod na panalo laban sa Orlando, hindi pa rin ito sapat upang sabihing sila ang mas may lamang. Isang mahalagang indikasyon na maaaring humaba ang serye ay ang mataas na posibilidad na umabot ito ng hindi bababa sa 6 na laro. Ang parehong team ay sanay na sa mahabang serye at ang core ng Detroit ay nakapaglaro na ng hindi bababa sa 6 na laro sa bawat playoff series na kanilang sinalihan mula pa noong simula ng season. Ibig sabihin, hindi na bago sa kanila ang ganitong uri ng pressure at pagod. Gayunpaman, may mga tanong pa rin tungkol sa tunay na lakas ng Detroit. Bagamat nakabalik sila mula sa 3-1 deficit laban sa Orlando, dapat ding tandaan na 3 sa kanilang panalo ay nangyari habang wala sa lineup si Franz Wagner dahil sa injury. Bukod pa rito, hindi nila tunay na nahanap ang kanilang offensive rhythm hanggang sa Game 7. Sa kabilang banda,
kahit mas mahina ang depensa ng Cleveland kumpara sa Orlando, mas mataas naman ang kalidad ng kanilang opensa. Sa regular season, ika-6 ang Cavaliers sa scoring sa buong liga at malayo ang agwat nito kumpara sa kakayahan ng Pistons. Hindi malamang na magkakaroon ang Cleveland ng isang half kung saan 19 points lamang ang kanilang maitatala gaya ng nangyari sa Orlando. Bukod pa rito, marami silang paraan upang umatake. Sa perimeter, may kakayahan sina Mitchell at Harden na mag-shoot at gumawa ng plays. Sa loob naman, sina Evan Mobley at Jarrett Allen ay nagbibigay ng matinding presensya sa pick, roll at sa rebounding. Ang kombinasyong ito ay maaaring maging napakahirap depensahan kahit para sa isang elite defensive team tulad ng Detroit. Isa pang mahalagang aspeto ang performance ni Allen na nagkaroon ng napakagandang laro sa Game 7 laban sa Toronto. Kung magpapatuloy ang ganitong antas ng kanyang laro at kung magagampanan din ni Mobley ang kanyang papel, maaaring mahirapan si Jalen Duren ng Pistons na hindi gaanong naging epektibo sa unang round. Kung mananalo ang Cleveland sa labanan sa ilalim ng basket, lalo nitong mapapalakas ang kanilang tsansa na makuha ang serye. Sa huli, ang pinakamalaking alalahanin para sa Detroit ay ang kanilang kakulangan sa shot creation. Madalas silang umasa kay Cunningham upang gumawa ng opensa at kinailangan pa niyang maglaro ng mahahabang minuto at magtala ng mataas na puntos upang matalo ang Orlando, isang team na tila nawalan na ng direksyon matapos ang kanilang unang play-in game laban sa Philadelphia. Sa laban kontra Cavs, hindi magiging sapat ang ganitong approach. Mas mataas ang antas ng Cavaliers at mas marami silang player na may karanasan sa playoffs. Kahit hindi perpekto ang kanilang nakaraan, ang ganitong karanasan ay mahalaga sa mga dikit na laban. Sa buong season, nanalo ang Detroit sa pamamagitan ng kanilang depensa. Ngunit sa playoffs, kadalasan ay ang team na may mas balansing opensa ang nagtatagumpay. Hindi ako kumbinsido na makakascore ang Pistons ng sapat na puntos upang talunin ang Cavaliers kahit pa mapigilan nila ang opensa nito sa ilang bahagi ng laro. Isang magandang halimbawa nito ay ang Toronto Raptors na may ikalimang pinakamahusay na depensa sa liga, ngunit nakapag-average pa rin ang Cleveland ng 111.9 points kada laro laban sa kanila. Ipinapakita nito na kahit mahusay ang depensa ng kalaban, may paraan pa rin ang Cavaliers upang makascore. Sa kabuuan, inaasahan kong magiging mahaba at dikit ang seryeng ito, ngunit sa huli, mas pinipili ko ang Cleveland na manalo sa loob ng 6 na laro. Naging matatag sila sa kanilang home court sa postseason na ito na may 4-0 record at 3-1 laban sa spread. Kung magpapatuloy ang kanilang ganitong performance at mapapabuti pa nila ang kanilang laro sa road, malaki ang posibilidad na sila ang magwagi at makapasok sa susunod na yugto ng playoffs.